Mga ka-creepy, ako si Baltazar at malugod ko kayong tinatanggap sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang dilim ay nagiging mas malalim at ang iyong mga bangungot realidad. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kung handa kang sumama sa akin sa bawat pag-upload ng mga orihinal at nakakapangilabot na kwentong Tagalog na tiyak magpapabilis ng tibok ng iyong puso. Sa gabing ito, sumilip tayo sa kwento ni Janelle, isang batang babae na ang tahimik na gabi ay ginambala ng isang aninong nagpakilalang si Lilith, ang simula ng isang serye ng mga nakakatakot na pangyayari. Makakatulog ka pa ba ng mahimbing kung sa bawat sulok ng iyong silid ay may mga matang nagmamasid at sa bawat panaginip ay may mensaheng nagbabadya, hindi ka ligtas? Tara na talamin ng misteryo sa likod ng mga anino sa dilim dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Quezon City, ang mga kalye ay tila ba nagmumulto sa kawalan ng tao. Ang tanging mga kuliglig lamang ang nagsisilbing musika sa paligid. Sa loob ng isang maayos at tahimik na bahay, si Janelle, isang batang babae na 11 taong gulang, ay nakatambay mag-isa. Ang kanyang mga magulang ay abala sa trabaho at ang tahanan na karaniwang puno ng halakhak at ingay ay ngayon ay tila isang malaking hawla ng katahimikan. Upang takasan ang nakabibinging katahimikan at pagkabagot, binuksan ni Janelle ang Netflix at nagsimulang maghanap ng pelikulang pambata. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pag-asang makahanap ng isang kwento na puno ng kulay at musika, isang bagay na magpapanatili sa kanya sa masiglang kapaligiran at malayo sa lungkot ng pag-iisa. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Napansin ni Janelle ang isang anino na dumaan sa harap ng telebisyon. Saglit na tumigil ang kanyang puso sa pagkabigla at ang kanyang isipan ay naglaro ng sari-saring posibilidad. Siguro guni-guni ko lang yon, bulong niya sa sarili, pinipilit ang kanyang isipan na manatiling kalmado. Nang gabing iyon sa kanyang silid, ang anino ay muling nagpakita. Ngayon, may pangalan na ito, si Lilith, isang nilalang na may malamlam na mga mata at mahabang itim na buhok na nagpapalipad hangin sa kanyang silid. Sa isang iglap, naglaho si Lilith matapos ang isang nakakatakot na engkwentro na nagiwan kay Janelle ng isang alaala na tila bangungot na hindi niya magisingan. Ang dilim ng gabi ay nagdala ng isang misteryo na hindi pa natatapos. Ano ang kahulugan ng pagpapakita ni Lilith? At ano ang susunod na mangyayari kay Janelle matapos ang engkwentrong iyon? Ang mga tanong na ito ay magiging simula ng isang mas malalim na kababalaghan. Ilang linggo ang lumipas at tila bumalik na sa normal ang lahat. Sa Marikina, ang mga bata ay naglalaro sa labas ng kanilang mga bahay. Ang mga tawanan at sigawan ay umaalingaw-ngaw sa kalsada, tila ba walang anumang kakaibang naganap. Ang simpleng kasiyahan ng paglalaro ng patintero ay bumalot sa kapaligiran at si Janelle kasama ang kanyang kapatid na si Carlo at iba pang mga bata ay masayang nakikisalamuha. Si Janelle na ngayon ay taya ay naghanap ng lugar kung saan siya maaaring magtago. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kalaro niyang si Miguel ang nagbabala. "Janelle, may kakaiba sa taguan mo." Ang babala ay nagdala ng kilabot sa kanyang katawan. At doon, sa mismong pwesto kung saan siya nakatayo, lumitaw si Lilith. Ang biglaang pagpapakita ng nilalang ay nagdulot ng matinding takot kay Janelle na nawalan ng malay sa sobrang gulat. Nang magising siya, ang kanyang paligid
ay ibang-iba na. Nag-iisa siya sa isang abandonadong lote sa Pasig, malayo sa kanyang mga kalaro at sa kalsadang kanilang pinaglaruan. Ang pagkawala ni Janelle mula sa laro ay nagdulot ng isang bagong takot na bumabalot sa kanyang puso. Ano ang nangyari sa kanya sa mga sandaling iyon ng kawalan ng malay? At paano siya napunta sa abandonadong lote na iyon? Ang mga tanong na ito ay nag-iiwan ng isang nakakakilabot na misteryo na tila ba nag-aanyaya ng mas malalim na kadiliman. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot kay Janelle na tila ba'y hudyat ng paparating na unos. Sa dilim ng kanyang silid, ang mga bangungot na kanyang kinatatakutan ay muling nagbabalik, dala ang mga alaala ng isang lumang sinehan sa Cubao. Ang mga upuan ay puno ng alikabok, ang screen ay punit-punit, at sa gitna ng lahat, si Lilith nakatayo, nakatitig ng walang kislap sa kanyang mga mata. Janelle, bulong ng isang tinig mula sa kadiliman. Bakit ka bumalik? Ang tanong na iyon ay nagmula kay Lilith na lumalapit sa kanya habang ang kanyang mga kaibigan ay tila mga estatwang hindi makakilos, hindi makasigaw. Sa bawat gabi ang bangungot ay nagiging mas malinaw, mas masidhi, at ang takot na dulot nito ay nagtulak kay Janelle na labanan ng pagtulog na tila ba'y isang kaaway na kailangang talunin. Sa kanyang paghahanap ng kapayapaan, ang mga orasyon at dasal na itinuro ng kanyang lola ay naging sandata niya laban sa hindi maipaliwanag na takot. Sa ilalim ng kanyang higbing mga dasal, pansamantalang nakakamtan ni Janelle ang katahimikan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito magtatagal. Ang pagbabalik sa sinehan ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin, nakakatakot ngunit kinakailangan. Ang magkakaibigan, pinagbuklod ng pagkamausisa at pagnanais na mahanap ang kasagutan, ay muling tumuntong sa mga basag na sahig ng lumang gusali. Ang dilim ay tila kumakapal at sa isang sulok ang mga salitang hindi ka ligtas ay sumigaw ng walang tinig mula sa pader. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isang alon ng takot na dumaloy sa kanyang mga ugat. Nagmamadali at nanginginig, umuwi si Janelle, ngunit ang gabi ay hindi nagdala ng pahinga. Sa halip, isang bangungot na mas malala pa sa nauna ang sumalubong sa kanya. Sa kanyang panaginip, ang mukha ni Lilith ay unti-unting nagbago. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na kasamaan at ang kanyang mga mata ay nagningas ng isang nakakatakot na pagnanasa. At habang si Janelle ay nakapako sa kanyang kinatatayuan, hindi makagalaw, hindi makasigaw, isang tanong ang bumulong sa kanyang isipan. Ano ang susunod na kakilakilabot na lihim ang ibubunyag ng dilim? Pinilit ni Janelle na panatilihing bukas ang kanyang mga mata, ngunit ang pagod ay isang kaaway na hindi niya kayang talunin. Sa wakas, sa gitna ng kanyang paglaban ay bumigay din siya at dinala ng antok sa isang malinaw na panaginip. Sa kanyang panaginip, nagising siyang nasa isang silid na puno ng mga lumang laruan at poster ng mga paboritong palabas ng mga bata. Ang silid ay sa isang batang babae sa tundo, at doon sa gitna ng mga larawan ng masasayang alaala ay may isang sulok kung saan nagtatago si Lilith. Nakita ni Janelle kung paano nanginginig sa takot si Lilith habang dumidilim ang paligid at lumalakas ang bulong ng hangin. Ano ang ginagawa mo dito? Bulong ni Janelle, ngunit walang tugon mula kay Lilith. Biglang lumitaw ang isang nilalang
na mas nakakatakot pa kaysa kay Lilith. Si Sitan na may matatalim na mga mata at isang aura na nagpapadama ng malamig na sindak. Nagtago si Lilith, umiiyak at nanginginig habang si Sitan ay tila isang mangangaso na naghahanap ng kanyang biktima. Ang panaginip ay nagtapos sa isang marahas at nakakakilabot na tagpo. Si Lilith sa kanyang pagtatago ay tila may hinahanap o iniiwasan sa silid. May mga papel na nagkalat, mga simbolong hindi maunawaan, at sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na sigaw na nagmula kay Lilith ang nagpabalikwas kay Janelle mula sa kanyang bangungot. Nagising si Janelle na nanginginig at pawisan. Ang mga imahe mula sa kanyang panaginip ay tila nakaukit na sa kanyang isipan at ang takot ay hindi na lamang sa kanyang mga panaginip nagtatago. Ngunit ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag sa kanya at ang kanyang paghahanap sa kasagutan ay hindi pa rin natatapos. Sa kabila ng takot at pagkalito, hindi tumigil si Janelle sa paghahanap ng kasagutan. Sinundan niya ang mga pahiwatig na kanyang nakita sa panaginip at nagtangkang buuin ang mga piraso ng kanyang mga karanasan. Sa bawat libro, sa bawat kwento ng matatanda, sa bawat sulok ng internet, hinanap niya ang kahulugan ng kanyang mga bangungot. Ngunit sa bawat hakbang, lalo lamang lumalabo ang lahat. Ang mga sagot ay tila mga piraso ng puzzle na hindi magkatugma. Naiwan siyang may tanong kung ang mga pangyayaring ito ba ay bunga lamang ng kanyang imahinasyon o isang hudyat ng paghingi ng tulong ni Lilith. Ang kanyang isipan ay puno ng mga bulong at anino na hindi niya mawari kung kaibigan o kaaway. Sa huli, si Janelle ay napilitang harapin ang katotohanang may mga bagay sa mundong ito na hindi maipaliwanag. Kailangan niyang matutunang mabuhay kasama ang mga aninong hindi mawala-wala sa kanyang isipan, na parang mga matang palaging nakamasid kahit saan siya lumingon. Ang dilim ay hindi na lamang sa gabi nagtatago. Ito'y nasa bawat sulok ng kanyang buhay, naghihintay, nagmamasid at hindi kailanman tuluyang nawawala. Mangga ka-creepy, sa bawat anino'y may lihim na nakatago. Huwag baliwalain ang bulong ng dilim, baka ito'y babala na dapat mong pakinggan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakapangilabot na kwento. Sumama kayo sa akin, Baltazar, at maging bahagi ng ating lumalaking komunidad ng mga mahilig sa katatakutan. Hanggang sa muli, mga ka-creepy, mag-ingat. Baka sa susunod na upload, ikaw na ang bida sa ating kwento. Kita-kits sa dilim.